Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin ang ating alay ay tunay na makarating sa puso ng Ama, na ang ating mga alay ay manggaling sa ating puso, sapagkat ito ang alay na katanggap-tanggap sa Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawahan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawahan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawahan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo.
mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nilang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso, ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. At ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao,
at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at higit sa lahat, tayo ay tinipon ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At salamat po sa inyong lahat. Napakarami pa rin natin, bagamat masungit ang panahon, malakas ang ulan, pero nagpunta pa rin kayo dito upang magsimba. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. At palakpakan naman natin ang bawat isa na narito nagsisimba. At natitiyak ko, natutuwa ang mahal na pong Jesus Nazareno sa inyong sakripisyo sa araw na ito. At napakaganda po, mapalad po tayo na sa pagdiriwang ng misa ngayong linggong ito, mapapansin niyo po ay mayroon tayong imahe sa harapan. Maliit na imahe ng mahal na Birhen. Ang taguri po sa kanya ay Nuestra Señora de la Salud, ina ng kalusugan, Our Lady of Health. Kaya't ipagdasal natin lalo na mga may sakit, ang nangangailangan ng lunas at lakas sa tulong ng ating mahal na ina. Kaya't pasalubungan din natin ang mahal na ina, Nuestra Señora de la Salud, ng masigabong palakpakan. Alam niyo po ba na ang birheng ito, ang talagang kasama ng Nazareno sa unang simbahan sa Intramuros? Kung meron man hong birhen na nakita ang Nazareno simulat sa pulpa, kung meron man pong birhen na kasama niya bago ilipat ang Nazareno sa Quiapo, ito po ang Nuestra Señora de la Salud. Kung meron mang kilala ang Nazarenong Birhen, siya po yun. At ang orihinal pong imahe ay nakaligtas nung gera. Kaya yung imahe na iyon, ang talagang kasama sa simbahan sa Intramuros, San Nicolas de Tolentino ng poong Nazareno. Nung pinuntahan ko po yan nung isang taon, yung original na imahe, sabi ko, ito ang imaheng katabi mismo ng Nazareno ng ilang daang taon bago lumipat ang Nazareno dito sa Quiapo. 200 taon muna sa Intramuros ang Nazareno at noong mga 1767, saka siya nilipat dito sa Quiapo. Doon sila nagkahiwalay. Kaya nga't ito rin po yung una niyang pagdalaw. Kaya siya dumalaw. Nakiusap ako nung ako'y nagpunta sa kanyang dambana doon sa may Quezon City. Sabi ko sa mga paring Recoletos na siyang nagdala ng Nazareno dito sa Pilipinas. Sabi ko, pwede po bang dumalaw ang Inang Salud sa Quiapo? Sapagkat alam ko, kung meron mang birhen ding malapit sa puso ng Nazareno, dahil sila yung parehong nilagak dito sa Pilipinas nung panahon ng Kastila, siya po yun. Kaya ito ang kanyang unang pagdalaw. Kaya mahal na ina ng kalusugan, welcome po sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno na kasama po nung una pa sa Intramuros.
nag-reunion po sila ngayon for the first time. Kaya palakpakan natin ang Poong Nazareno at ang Ina ng Mabuting Kalusugan. Nandito po siya hanggang Sabado, kaya mari tayong patuloy na magdasal, lalo na sa mga may sakit at nangangailangan ng lunas at lakas. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha mang may sakit yan, no? Ayan, no? Baka namumutla lang, no? Baka gutom na. Meron daw isang tao, pangalan niya si Kaloy, at nakapasok siya sa langit. Matapos ng ilang panahon, nakasalubong niya si San Pedro. At tinanong siya ni San Pedro, Kaloy, kamusta na ba? Ay, ang saya-saya ko po dito sa langit. May kailangan ka ba? Sabi ni Kaloy, alam mo San Pedro, masaya naman po ako dito pero namimiss ko ho yung pamilya ko, yung mga kapitbahay ko, yung mga kabarangay ko. Pwede ko ba silang makita? Malaman ko lang kamusta yung kalagayan nila dun sa amin. Sabi ni San Pedro, sige, pwede mo silang makita. Pero ikaw, hindi ka pwedeng makita nila. Baka atakihin sila sa puso, no? Dahil patay ka na, no? Ikaw, pwede mo silang makita. Kaya dumako sila sa sulok ng langit, biglang hinawi ni San Pedro yung mga ulap. At nakita ni Kaloy, parang ganito, may screen. Nakita niya, biglang paghawi ng ulap, nakita niya yung kanyang bayan. At dahil nataon pa, linggo, puno yung simbahan, nagsisimba yung mga tao, yung mga kakilala niya. Napansin niya, kumakanta, yung pare nando sa harapan, nangangaral, pero may napansin si Kaloy. Habang tinitignan niya, halos hindi niya marinig. Bagamat ang daming tao, may kumakanta, kahit yung paring nagsasalita, hindi niya marinig. Pero hindi muna siya umimik. Nilipat niya yung channel. Lumipat sila sa may kalsada. Nakita niya doon sa may kalsada, may nag-gift giving. May namimigay ng mga ayuda. Ngayong panahon na to, hanggang umpisa na yan, mga kapatid, lalo na Oktubre. Pag na-anunsyo na yung mga tatakbo, marami ng paayuda uli tayo. Good news yan, no? Andiyan na uli sila. Kakatok na uli sila sa atin. Sila na uli ang lalapit sa atin. Kung dati-rati tayo yung hirap na hirap makita sila, ngayon sila na ang kakamay pa sa atin. Kaya huwag kayong mag-alala. Hahanapin na nila uli tayo. Kaya matuto na tayo. Yung mga madaling lapitan, kahit walang halalan, yun ang tandaan natin. Yung mga mabubuting pakisamahan, ngayon pa lang, yun ang tandaan natin. Hindi yung susulpot lang, paghalalan na. Mahirap makita, pero sa mga darating na buwan, huwag kayong mag-alala. Madali na silang makikita. Sila pa ang pupunta sa atin. Kung dati-rati hirap tayo magpa-picture sa kanila, huwag kayong mag-alala. Sila na magpapa-picture pa sa atin. Sila pa ang hahawak ng cellphone natin para makipag-selfie sa atin. O, tama na yon, napapahaba ako doon. No? Hindi yun ang humilya ko. No? Pero nung nakita ni Kaloy yung maraming tao at meron daw nando sa entablado, nagsasalita. Pero wala rin siyang marinig. Hindi niya marinig, nililip read lang niya yung sinasabi. Di ba alam niyo po yung lip read, binabasa lang yung bibig. Nakita niya yung nando sa entablado, pero hindi niya marinig yung boses. Pero nung binabasa niya yung sinasabi, sabi nung nasa entablado, para ako sa bayan. Buong buhay ko ilalaan ko sa bayan, sa mga mahihirap, kayo ang nasa puso ko. Pero hindi niya marinig. Kung ako lang, masaya na ako, pero hindi ko matiis ang bayan. Yun, mga ganun drama sa buhay. No? Pero hindi niya marinig. Tapos, nung dumako pa siya, lumipat siya ng ibang channel uli. Nakita niya doon sa kabilang channel, merong prayer meeting doon sa park. At nandun sa merong mga nagsasalita, no, may mga nagpapalakpakan, pero hindi pa rin niya marinig. Maya-maya hindi na niya matiis, lumapit si San Pedro. Sabi ni San Pedro, "O Kaloy, kamusta na? Nakita mo ba yung mga kakilala mo?" Sabi ni Kaloy, "Opo, San Pedro, pero wag ko kayong magagalit. Parang
Depektibo yata yung sound system dito sa langit. Ngayon ba malinaw? Sana malinaw na ngayon ang sound system natin sa simbahan. No? Sana hanggang labas, naririnig nyo, inaayos po nating maigi. Pero sabi ni Kaloy, bakit hindi ko, wala akong marinig? Ang dami-daming nasa simbahan. Ang dami-dami nandun magkakasama. Humihiyaw. Maya-maya, nakita pa niya, may dumadaang pasanan. Nagtataas pa ng kamay yung mga nagpuprosesyon. Nababasa niya sa bibig, sumisigaw ng biba, pero hindi niya marinig. Kaya sabi ni Kaloy, bakit po ganun, San Pedro? Ayusin niyo po yata yung sound system sa langit. Hindi ko po marinig. Napangiti si San Pedro, sabi niya, teka lang Kaloy. Nilipat niya yung channel. At nakita niya sa isang ampunan, may maliit na kapilya. At nakita ni Kaloy, may isang batang nakatayo sa harapan ng mahal na birhen. Nakatingin lang. At laking gulat ni Kaloy, nung nakita niya yung batang kaharap ng mahal na birhen, hindi nakabuka ang bibig. Bigla siyang may narinig. Ang lakas-lakas nung narinig ni Kaloy, hindi bumubuka ang bibig ng bata, pero dinig na dinig ni Kaloy, yung batang babaeng nasa harap ng birhen. At sabi ng bata, mahal na birhen, tulungan niyo po ang pamilya kong naghihirap at may sakit ngayon. Mahal na birhen, nagdarasal po ako sa inyo. Tanggapin niyo po ang aking dasal at sakripisyo. Mahal na birhen, tulungan niyo po akong maging mabuting bata. Gulat na gulat si Kaloy. Ang linaw-linaw at ang lakas-lakas nung dasal nung bata kahit hindi bumubuka yung bibig. Kaya sabi niya kay San Pedro, ba't ganon? Bakit yung bata pong yun? Ang linaw-linaw. Ang lakas ng speaker pala dito sa langit. Sabi ni San Pedro, alam mo Kaloy, ang naririnig lang dito sa langit, ang nakararating lang dito sa langit, yung galing sa puso. Pag hindi galing sa puso, hindi nakakarating sa langit. Pag hindi galing sa puso, isigaw pa yan ng napakalakas, hindi namin maririnig sa langit. Mga kapatid, ganun pala ho. Ang nakararating sa langit, ang naririnig sa langit, yung dasal at sinasabi at ginagawa na galing sa puso. Yun po ang paalala ng pating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon nung nakatagpo niya yung mga Pariseo at mga eskriba. Pinagalitan si Jesus sa Sareno, bakit yung mga alagad mo hindi naguhugas ng kamay? Hindi ho ito paghuhugas ng kamay dahil lang para luminis ang kamay. Ito po'y tradisyon, isang panata, isang gawaing ng pananampalataya ng mga Hudyo na kapag sila'y nagdarasal, kumakain, naguhugas sila. Pero para sa ating Panginoon, hindi yung panglabas ang mahalaga. Ang problema raw sa mga Pariseo at mga eskriba, masunurin sila sa mga panata. Gumagawa sila ng mga mabubuti, pero wala sa puso. Palabas lang. Ingat daw po tayo mga kapatid. Kapag yung ginagawa natin, palabas lang, hindi nagmumula sa puso, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Ang tanong sa Salmo Responsorio kanina, sino kaya ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino? Yung nag-aalay mula sa puso. Kaya kahit gaano kahaba man ang dasal natin, kahit gaano kalakas man ang sigaw natin, kahit gaano karami man ang simba natin, kahit gaano karami ang paggawa natin ng mabuti, kung hindi pala ito mula sa puso,
palabas lang, sapilitan lang, wala ang sarili natin dito, hindi ito makapapasok at tatanggapin sa templo ng poon natin. Kaya ito po yung ipagdasal natin na sana ang alay natin mula sa puso. At ikalawa, ang alay natin tagos sa puso. Ano raw ibig sabihin nun pag tagos sa puso? Ibig sabihin nun, yung ginagawa natin, binabago ang ugali natin. Binabago ang buhay natin. Kasi kung nag-aalay lang katulad ng mga Pariseyo, di ba natandaan ninyo yung mga Pariseyo, nag-alay, paglabas ng templo, pinagplanuhan ipapatay si Jesus sa Nazareno. Tagos sa puso ba yung alay nila? Hindi. Kasi hindi naman nabago yung buhay nila. Hindi naman sila tunay na nakalapit sa kabutihan ng Diyos. Kaya't ang ganda po ng simula natin. Nagsakripisyo po tayong lahat, lalo na po kayo. Malakas ang ulan, mahirap pumunta sa Quiapo, lalo na. Pero nandito kayo. Pero sana tumagos sa puso yung ginagawa natin. Huwag naman paglabas mo mamaya, makikipag-away ka na uli, mangdaraya ka na uli. Hindi ka uuwi sa asawa mo, sa iba ka uuwi. Tapos maniningil ka ng napakalaki interes, bubugbugin mo dahil hindi nakabayad sa'yo. Makikipag-away ka. Hindi daw po yung tagos sa puso. Sapagkat kung ang alay ay tagos sa puso, ito'y tunay na magpapanibago ng buhay natin. Kaya't sa pagharap natin sa mahal na pong Jesus Nazareno at sa Nuestra Señora de la Salud, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. Tanggapin niyo po ang aming dasal, ang aming sakripisyo. At hari manawari po, ito'y mula sa aming puso. Taimtim po kaming lumalapit sa inyo, sapagkat alam namin ang puso po ninyo'y mahabagin at makapangyarihan. Patawad po kung minsan hindi tagos sa puso ang aming ginagawa. Minsan kami nagiging mapagbalat kayo lamang. Minsan iba ang aming ugali sa simbahan at sa tahanan. Minsan panay salita lamang ang aming inaalok sa inyo. Nawa, kapag kami humaharap sa inyo, ang aming alay ay ang aming buhay na mula sa puso at tagos sa puso. Sana po naririnig ninyo ang aming dasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanyang ating pagsamba. Bubong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami.
Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, kumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyan katarungan nawa ang mga manggagawa, di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumaon na. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ng iba nating kahilingan. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Itayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang sa ginanap na aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang naktakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ipagdasal natin ang ating pag-alay ngayon ay magmula sa puso, tumagos sa puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mula sa puso, tumawag tayo sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan. Kapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
At ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mula sa puso, ipahayag natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humiling ng lakas mong inilalaan, upang ang kagandaang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan, sa nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sana nga po naririnig sa langit ang ating mga dasal ngayon. Ang tunay na tinatanggap na alay ng Diyos ay ang mula sa puso at tagos sa puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.